Pumunta nga pala kami ng Kuwebang Lampas at naglaro ng ganda-gandahan. At nakulangan pa nga pumunta pa kami ng sandbar din sa Pagbilaw. Manguhuli lamang pala ng saguksok. At yun na nga guys for today's video, ito na nga pala yung kadugtong nung nakaraan kong vlog. Nung pagpunta nga namin ng mga kaibigan ko din sa Padre Burgos. At ngayong araw nga ipupunta na kami sa Kuwebang Lampas para magtaray. Sabi kasi ni Mia magme-makeup daw kami at may dala kaming dress. Baliw laman nga pala ng bag ko, halos makeup lang ni Mia. Tapos yung isang bag, drone ang laman. Excited na nga pala akong makuhaan yung mga view dito sa dagat. Kaso nga lang sobra akong kinakabahan kasi nga dagat yung papaliparan ko. Parang yan ang hirap habulin kapag babagsak na. Ako pa naman ay tarantahin. Lalo pa hindi pa ako masyadong marunong magpalipad. Hindi ko kasi napapractice kasi nga abala ko lagi sa pagbablog. Pero yun na nga, sana makakuha pa rin tayo ng magandang shots kahit papaano. Nga pala ang makakasama namin ngayon ay si Ate Jane, asawa ng pinsan ko at saka yung dalawa niyang anak. Si Ate Jane nga pala ay nakasama ko na rin dati sa vlog nung nanghuli kami ng guno dito. Yung isa na lang bagang huli ay pinatakas pa. Tapos yun na nga, ang driver nga pala namin ay ang pinsan kong si Puni at kasama nga rin yung anak niya. Ito nga pala mga kaibigan ko ay ngayon na lang daw ulit sila nakapagdagat. At ayun, mukhang nag-enjoy naman sila. Nga pala may mga nagtatanong sa akin kung ano-ano ko daw baga-aring si What If o si Mia. Classmate ko siya noon pero hindi naman kami ganun ka-close. Actually nito lang kami naging close niyan. Siguro kahapon lang. Content creator nga din pala siya. Kung gusto niyo sumakit ang ulo kakaisip, i-follow niyo siya at panoorin niyo. Para sabay-sabay tayong sumakit ang ulo sa mga sinasabi niyan. Yun totoo, tinutulungan mo ba o sinisiraan mo pa lalo? Nga pala bago kami pumunta ng Kuwebang Lampas ay dumaan nga pala muna kami din sa may Sunridge Resort. Dini nga lang din pala yan sa Barangay Dalagan, Sitio Matalondok. At pinahiram nga pala nila kami ng life jacket. Nakatuwa naman ang bait nung may-ari. Kanina pa nga pala si Mia turo ng turo at ewan ko nga kung ano ba yung tinuturo niya. Ano ba kasi yun Mia? Turo ka ng turo, baka maanayo ka dyan. Nga pala sobrang linaw ng tubig at kahit nga sino ay talaga mababano dito. Kahit nga ako na lagi nasa dagat ay talaga naa-amaze. Napakalinis ng tubig, parang mas malinis pa sa pagkatao ko. Pero kinakabahan nga talaga ako dun sa elisin ng bangka. Parang sasayad talaga sa buhangin, parang ang babaw maigi. Sa sobrang linaw kasi ng tubig, parang yan ang babaw niyang tingnan. Pero malalim. Tatakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang kaya ko. Tigang-tiga na sa mga problemang di masolusyonan agad. So yun na nga, mabalik tayo. Sabi ko nga pala sa pinsan ko ay pumundo muna kami din sa may Alipata at magpapalipad ako ng drone. At grabe, sobrang linaw ng tubig, parang ang sarap tumalon at maligo. Pero wag mo na ngang balakin at napakaraming salabay o jellyfish. Hindi pa man din ka ito masyadong makita sa tubig at halos kakulay ng tubig. Pero bakit mo naman dinampot Ate Jane? Magagalit na naman ang aking mga basher, pakawalan mo yan. Hindi kasi makita ni Mia sa tubig, hindi nakatiis si Ate Jane, dinampot na. Kapag ganari nga palang summer, ang hilig makipagsabayan ng mga jellyfish. Dumadagsa talaga sila sa panahon ng tag-init. Kung kailang ligon-ligo ang mga tao sa dagat. Kaya mo yan, be. Kinakabahan ako makmak. Huwag kang kabahan, ne. Kaya mo yan. Sobrang uwi mo. Galingan mo pa. Sobrang proud ako sa'yo. Pangasar tong mga kasama ko, kinakabahan na nga ako magpalipad at kuha ng medyo mahangin. Pinagtatawanan pa ako. I'm walking down this road of mine, this road that I go home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. So ayun, tama na muna ako sa mga ganyang shots. Ayoko siyang palayuin ng sobra, baka iwan din niya ako. Lo, parang iba na yun ah. Pero alam nyo, parang mali yung binili kong drone. Marami kasing nagsasabi na pang pro daw ito. Ay beginner pa lang naman daw ako. Sa tingin ko medyo mahirap nga talaga siyang gamitin. Hindi tulad ng remote controller kasi nakikita mo yung drone. Dito kasi nakabase ka lang ay doon sa nakikita ng camera. Pero kapag papaliparin mo, maganda, para ka ding nalipad. Yun nga lang, mahirap talaga siyang gamitin. Pwede pa kaya itong ibalik? Nga pala, nandito na kami sa Kuwebang Lampas. Ito nga pala isakop na ng Pagbilaw, Quezon. Yan nga palang buhanginan na yan na hindi pwedeng puntahan kasi private property daw yan. Kaya naman dito ka lang pwede pumunta sa mismong kuweba at saka din sa kabilang side. Nga pala, hindi muna kami pupunta dyan at pupuntahan muna namin yung sandbar at gawa ng baka hindi na namin maabutan at mag-high tide na. Medyo malapit nga lang pala dito yung sandbar. Mga 1 seconds lang siguro nandun na kami. Nga pala, pangalawang beses na ako nakapunta sa Kuwebang Lampas at dito nga sa sandbar ay ngayon pa lang ako makakapunta. Pero kanina ko pa nga tinatanaw ang sandbar, wala man ako makita. At mga isda ngayon nakikita ko, pati itong mga barong, ang dami, parang gusto kong tumalon at manguha. Sa amin kasi madalang ang ganyan, kaya
nakakatuwa silang pagmasdan. At parang ang gandang panguhain kasi babaw lang. Pero syempre tamang tingin na lang muna ako at gawa ng wala nga sa usap namin na manguhuli kami ngayon ng mga seafoods. Dahil ngayong araw nga gagala lang kami, enjoyin lang ang view, parang feeling turista baga. Nakala mo naman ay hindi nakakapunta ng dagat. So ito na nga after 1 seconds nahanap na namin ang sandbar. Kaso hindi na nga siya sandbar kasi lubog na at taib na. Sandwich na lang daw sabi ni Mia. Okay Mia, naunawaan ka namin. Ganyan talaga kapag kulang sa aruga. Pagkapunto nga pala namin ay nakakita nga pala ako ng goggles. Aba, parang gusto talaga akong pasisiri ng barong Baka naman mamaya ay may lumitaw pang sirok o di kaya isibat. Nga pala sa kalagitnaan ng pagbo-voice over ko, naisipan ko nga pala mag-update muna sa Reels. Kaso pag open ko nung page, ayun, wala na siya. Nakakalungkot talaga ang pangyayari. May nag-report sa akin na disable yung account ko. Nakalungkot lang isipin na may mga tao talaga na hindi nila kaya makita ang ibang tao na masaya. Pero yung followers ko talaga, 955k yun. Grabe. Alam nyo ba ang hirap ko dun? 2 years ko yung pinaghirapan para makuha yung followers na yun. Tapos sa isang iglap lang, boom, wala na. Sa nag-report sa akin, ayun, nakakahagas ka. Pero ayun, congrats. Sana naging masaya ka sa ginawa mo. Sumaksis ka eh. Pero step by the step, sumakses ka. Okay, let's go. Pero yun na nga, gumawa nga pala ulit ako ng bagong account at sana po ay suportahan nyo ulit ako sa bagong simula. Ang asal, di ba? Kakainis. Road to 1M na sana, naging 1K pa. So yun na nga, mabalik tayo. Tuwan-tuwa nga pala kami din sa mga isda kasi ang babait nila. O, di ba parang banulang? Parang ngayon lang nakakita ng isda ay ang lalaki ng mga bugaong. Sana pala nagdala ako ng baliwasnan. Habang ine-enjoy nga pala namin ang ganda ng dagat, si Mia naman ay abala sa kanyang pagmumuka. Mia, harap ka naman. Uy, pretty yarn. Habang abala nga si Mia sa kanyang pagmumuka ay kanina ko pa nga napapansin itong saguksok. Pauli-uli din sa may bangka. Parang nagapapansin baga. Kaya naman hindi na nga ako nakatiis at uhulihin ko na to. Ito nga pala ay kahit hindi mo gamitan ng sirok o sibat ay mahuhuli mo yan. Nabago na, medyo mahirap pala siyang hulihin. Dapat talaga nagdala kami ng sibat. Pero hindi nga talaga siya naalis. Parang gusto talaga niya magpahuli. Gagamitan ko na nga pala siya ng sirok kasi may sirok nga pala kaming dala. Pero mahirap gamitin yung sirok kasi maliit ang butas. Pil na pil niya. Ganda yarn. So yun na nga, pagkatapos nga pala naming manghuli ng saguksok ay babalik na kami doon sa Kuwebang Lampas. Minikapan nga pala ako ni Mia at magsusuot nga kami ng dress at magpipicturan daw kami doon. Lakas ng trip no, imbis na swimsuit ay dress. Si Mia daw kasi hindi talaga nagsusuot ng ganun. Ako naman, walang kakapitan. Wala akong kapalaran sa ganyan. Nandito na nga pala kami sa Kuwebang Lampas din sa may kabilang side. Magpipicturan daw muna kami dito at saka marami pa namang tao doon sa mismong kuweba. At grabeness nga naman talaga ang view, napakaganda. Dini nga lang pala yan sa Kuwebang Lampas dito sa may Pagbilao, Quezon. Dito nga pala ay walang entrance fee. Ang tanging babayaran mo lang ay yung bangka na maghahatid sa'yo dito. Broken out the pieces I've been shaping lately. Focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down in different ashtrays. Oh, but what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from. Nag-request nga pala sa akin si Mia na gawan ko daw ng video yung katulad ng ginagawa ng iba. Yung may pa-zoom out baga. Yung ganong atake. Kaso ayun, kita sa mukha ni Mia na talagang disappointed sa akin. Sorry Mia ha, ito lang kasi ako eh. Gusto mong ikaw na lang ang paliparin ko. Bali na kay Ate Jane nga pala yung cellphone ko at abala nga kami sa pagpicture. Nagbi-video pala siya, nakalimutan kong sabihin na i-landscape yung video. At nagumpisa na nga kaming maglaro ng ganda-gandahan. Ito na yung sinasabi ng iba na 1% swimming, 99% picturan. Hindi namin nararamdaman yung init. Pagkatapos nga pala naming magpicture ay pupunta na kami din sa mismong kuweba. Sinakyan na rin namin yung bangka para sa mismong kuweba na talaga kami bababa.
Ganda sanang pumunta din sa buhanginan kaso bawal. Ang ganda niyan kapag naayos yan tapos lalagyan ng mga cottage, lambat para walang salabay. Tapos may pa-overnight o di ba marunong pa dun sa may-ari. So bali ito na nga pala yung itsura ng Cueva Lampas. O di ba ang ganda? Ang ganda ko. Lakaoy. Ang asar si Lukring, napakalaki ng bunganga. Takot sa tubig. Tinatawag nga pala itong Kuwebang Lampas kasi ayon nga daw sa mga matatanda. Charis, hindi kasi lagpasan. O di dapat ay lagpasan, hindi lampas. O di kaya ay tagus. Kuwebang tagus. O di ba lahat na lang pinakalman. Biro lang po. Pero yun na nga talagang hindi natin maitatanggi ang ganda nitong kuweba. Tinawag siyang Kuwebang Lampas kasi nga lampasan siya. Dini sa may kabila pwede kang lumabas. So bali pagpasensyahan nyo na nga pala yung pagkakabidyo ni Ate Jane kasi magalaw. Medyo madulas kasi ang bato kahit nga kami ni Lukring ay hirap maglakad. Mas maganda nga pala kung pupunta ka dito ay low tide. Kasi kapag high tide, umaabot hanggang dito ang tubig. At saka maraming salabay o jellyfish na pumapasok dito sa loob. At saka maganda kapag low tide, mababaw ang tubig. Malamang. Nga pala kapag pupunta kayo dito, dapat magdala kayo ng pagkain kasi walang tindahan dito. Kapag nagutom ka, wala kang kakainin. O di kaya naman ay kung gusto mo, manguha ka na lang nitong kibit. Ang dami dito siguro. Medyo mataas pa kasi ang tubig kaya hindi makita. Gusto ko sana manguha kasi ang sarap niyan kapag pinrito. Para nga pala itong linta at nai-content ko na rin to dati. Kaso nga lang ay adobo yung ginawa ko. Mas masarap pala ay kapag prito. Kukunti lang kasi yung natry kong iprito. Nilalamig ka? Hindi. Ba't hagas na hagas ka? Anong masasabi mo na tayo pumunta dito sa Kuwebang Lagpas? Maganda ba dito? Babalik ka ba dito? Iwanan ka na kaya namin dito. Okay lang sa'yo? Ang dami naman tanong. Hindi. Hindi ka nasagot, baby. Ako muna kasi magaan ako. So yun lang, bye.